Ryan! Kung hindi ka updated, magandang bakbakan ng Land Transportation Office, ang ahensya na binabansagan ng mga motorista na pinaka-corrupt versus James Deakin na isang kilalang automotive journalist, safety advocate, the most trusted personality sa transport at kilalang bumabatikos ng maling sistema ng gobyerno at iba-ibang issues para sa atin. Sakto, meron siyang first-hand experience. Ang issue, mula sa simpleng violation na nakumpiska ang lisensya ng kanyang anak hanggang sa naging Royal Rumble. Ito ang nangyari o timeline. Isang araw, nag-post online si James Deakin sa Facebook. Sa sobrang trending, the next day, nakuha ng media interview at coverage mula sa iba't ibang media agencies. Sa sumunod na araw, nagpa-presscon ang LTO sa umaga at sa hapon, nagka-hearing naman kagad via Zoom si James Deakin with Anti-Red Tape Authority or ARTA. Kung sa boxing, para bang naka 1-2 punch si James Deakin. Isang cross mula sa LTO at naka-counter cross kagad si James Deakin. Pwede na ba ako maging sportscaster? Ito ang summary para sa side ng Deakins. Nahuli ang anak ni James Deakin sa Skyway. Naisyuhan ng ticket na reckless driving. Nakumpiska ang lisensya. Aminado naman na may mali. Kunin ang ticket, haharapin at dadaanan ang tamang proseso. Walang padrino. Yun nga lang, yung process ng pagkuha ng lisensya, napaka-hassle. May 15 calendar days lang at may pa-requirement pa ng ORCR. Tapos, kasabay pa ng Christmas holidays. Sobrang holiday mode na ang mga tao. Ang ending, 1-month suspension ang lisensya ng anak ni Deakin. Ang reklamo niya, 4 lang naman. Yung violation na reckless driving, grabe yung pinataw, pwedeng criminal offense. Number 2, yung 15 calendar days na puro wala naman daw pasok ang LTO. Tapos, yung requirement ng ORCR bago ma-release ang lisensya na may kopya naman daw ang LTO sa kanilang system. At pang-4, yung napakahirap, napakapangit o in short, bulok na sistema ng LTO sa kanilang mga proseso na kung ikaw gusto mong sumunod, lalo ka pang mapapahamak na para bang ang hirap sumunod sa tamang proseso na yun ang gusto niyang ituro sana sa anak niya. At para naman sa kabilang panig, ang sagot ng LTO, tama naman daw ang reckless driving citation after review. Tapos doon sa 15 days, nagko-comply lang naman daw ang LTO sa patakaran na 15 calendar days. At sa ORCR requirement ay kasama lang naman daw sa standard verification process. Pero ang ending, na-discover na wala daw palang ORCR ang sasakyan. Ang husga ng tao sa social media, karamihan, kampi kay James Deakin. Siyempre, siya kasi ang nagrepresenta ng simpleng motorista o mamamayan ng Pilipinas. At ang LTO, isang ahensya ng mga corrupt at pabigat para sa mga motorista. At kung basta natin papakinggan ang kwento ni James, ang laking palpak ng LTO. At ang final blow ay yung pagsabi ng Anti-Red Tape Authority na hindi naman daw kasama sa Citizens Charter ng LTO ang requirement ng ORCR sa pagsettle ng traffic violations na ibinalita ni James Deakin sa kanyang Facebook post. Kung titingnan mo dito, tapos na unboxing, lights out na para sa LTO. Malamang ngayon, napapaisip na kayo, bakit ko pag ginawa tong content? Napaka-obvious naman na magrereklamo si James Deakin. Bano naman kasi talaga ang LTO. Eto na tayo sa malaking what if ni Real Ryan. What if sinabi ko sa inyo na bago pa na-counter yung cross ng LTO, knockout na pala si James Deakin. Tipong lumanding lang yung huling suntok, kaya mukhang nakaisa pa. 'Di ba? Naka 1-2 punch si James Deakin, nag-cross si LTO at naka-counter cross kagad si James Deakin. Pero teka, explain ko sa inyo bakit at ano yung mga hindi nagko-connect sa bakbakan na to. Ito ang hindi ko maintindihan. Nung nahuli anak niya, hindi ba nakakapagtaka na sa higpit ng pag-impound sa panahon ngayon, bakit hindi na-impound kagad ang sasakyan kung wala palang ORCR? Ang hinihingi, 'di ba, lisensya at ORCR kapag nasita ka. Tingin mo ba, nung pagkakuha ng lisensya, nakita Deakin ang last name, special treatment na ang nakuha? At kung titingnan mo, harap-harapan pa nag-cross ng double lane sa harap mismo ng officer. Kung isa ka bang regular na driver, gagawin mo ba yon sa harap mismo ng officer?
partida. Nag-full program pa daw ng Honda Safety Driving School. Medyo i-rewind lang natin ng konti dun sa 4 na reklamo ni James Deakin. Yung violation na reckless driving na pinapalabas niya na grabe at napakabigat to na pwedeng criminal offense. Paano na daw ang future ng anak niya? Pero hindi naman to criminal offense. Magkaiba ang reckless driving at reckless imprudence. Doon naman sa 15 calendar days na puro wala naman daw pasok ang LTO, tandaan, December 18 ito nangyari. Ang next 15 calendar days ay hanggang January 2. Kung nagbukas ka ng phone sa calendar mo, ang pwede na lang na araw ay December 19, 22, 23, 26, 29. Dito, makikita natin na ang konti na lang na mga araw. Pero wala tayong magagawa kung yan ang realidad ng schedule ng panahon na yon. Tapos, sa lahat ng araw, Sabado pupunta. Alam naman natin na mas maniniwala ka pa sa sinungaling kaysa sa may pasok ng Sabado ang opisina ng gobyerno. Ano yun? Nag-expect ba siya na magbubukas ang opisina para sa kanya? Tapos, yung pangatlo, yung requirement na ORCR bago ma-release ang lisensya na may kopya naman daw ang LTO. Actually, ito yung pinaka-disconnect or pinakamalaking question mark. Base sa kwento niya, wala naman daw tong purpose. Dagdag abala lang sa pagtubos ng lisensya. Pero, sinunod naman daw niya at dumaan sa hassle sa pagkuha sa manufacturer. Ang tanong, anong pinakita niya? Sabi niya, came back with documents. 'Di ba? Na-discover nga lang after ng LTO, 2 days after na hindi pala rehistrado ang kotse. In short, walang ORCR. Kaya siguro ginawang requirement ng LTO ang ORCR sa pagtubos ng lisensya. Tapos sa salita niya, another hoop o isa na naman pabigat. Dahil ba kasi wala pala siya nun? Paalala ko lang, 'di ba? Pinapamukha nga niya na may record naman ang LTO na para bang hinihingi sa kanya ang bagay na meron naman pala sila. Pero alam mo 'yun, yung feeling na inaabala lang sila. Pero wala naman pala talaga. At pang-apat, yung bulok na sistema ng LTO sa kanilang mga proseso na kung ikaw gusto mong sumunod, lalo ka pang mapapahamak na para bang ang hirap ituro sa ibang tao na sumunod ng tamang proseso. Dito, alam naman natin na pangit naman talaga ang proseso ng LTO na para bang napakabigat sundin ng tama. Well, syempre, siguro isa na din doon para hindi mo ulitin yung violation, di ba? Pero kung iisipin mo, ang daling kumuha ng loob ng mga tao. Na ultimo ako, mag-a-agree ako na bano ang LTO. Pero ang tanong, sumunod nga ba talaga siya sa tamang proseso o pumihit siya ng kwento na kung saan mabilis sakyan ng mga tao dahil pangit nga naman ang imahe ng LTO at mabilis siyang paniniwalaan dahil sa ibang experience ng mga tao. Ikaw, ano sa tingin mo? After ng episode na to, saan ka na? Team LTO o Team Deakin? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Gusto mo ba ng real talk tungkol sa issue na to? Gawan natin kung nagka 100 likes tong video. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.